Iniligtas niya ang ibang mundo bilang isang itim na salamangkero, nakaligtas sa mga demonyo, nasakop ang kaguluhan, at umuwi na isang alamat. Ngunit sa sandaling bumalik si Kim Min-jon sa Korea, ito ay isang araw bago ang kanyang pagpapalista sa militar. At nang naisip niyang sa wakas ay makakapagpahinga na siya at makakapaglaro, nagsimulang gumapang palabas ng mga piitan ng mga halimaw. Ngayon ang tagapagligtas ng isa pang mundo ay natigil sa paggawa ng bootcamp muli. Sa pagkakataong ito ay may mga Ripple, Commander, at isang mundong gumuho sa ilalim niya. Ano ang mangyayari kapag naantala ng tadhana ang oras ng paglalaro? Alamin natin. Sa imperyo ng Isgard, puspusan ang pagdiriwang. Binabati ng mga naninirahan ang bayaning kababalik lang. Natutuwa sa bawat sulyap, sinimulan nilang purihin ang bayani at ang imperyo. At sa isang lugar sa anino ng pagdiriwang, ang bida, si Kim Min-jon, ay gumagala. Nagtatakbuhan ang mga bata sa kalye na sinusubukang makarating sa parada. Isang batang lalaki ang nagsabi sa kanyang kapatid na magmadali, ngunit siya ay pagod na nagpapakaba sa kanya. May dumaan na lalaking nakaitim na robe at agad namang natigilan ang bata. Naabutan siya ng kapatid niya at sinabing pinabagal lang niya. Bakit siya huminto? Napasulyap siya sa lalaking dumaan at sinabing nasa kabilang direksyon ang parada at agad siyang hinayla pabalik ng kapatid, pabulong na huwag siyang titigan. Ang lalaking ito ay isang dark mage. Hindi niya alam kung ano ang dark mages at sinabi nito sa kanya na moldite siya. Si Mijan ay patungo sa templo na nakatayo sa tuktok ng isang bangin. Doon, naghihintay sa kanya ang isang santo ng hindi pangkaraniwang kagandahan, na humahanga sa tanawin ng lungsod. Nakarinig ng katok sa likod niya, agad siyang lumingon at nakita ang itim na salamangkero na sinabi na sa wakas ay dumating na siya. Sa mundong ito, ang pangalan niya ay Moab. Tiningnan niya ang ulo ng kalaban na dinala niya at sinabi na ngayon ay naalis na ang huling banta kay Isgard. Nais niyang pasalamatan siya sa ngalan ng buong imperyo. Ayaw niyang makinig sa kanya at gusto niyang tuparin niya ang pangako niya ngayon. Agad na sumeryoso ang mukha nito at sinabihan itong huwag mag-alala. Naalala niya ang pangako niya. Siguro dapat na niya itong tawaging Kim Min-jon mula ngayon. Inalis niya ang hood sa ulo niya at pinaalalahanan siya na ginawa niya itong dark mage, hindi dahil hindi niya ito gusto. Sumagot siya na hindi niya ito gusto. Gusto niya talagang patayin siya. Hindi niya pinansin ang mga salitang ito at sinabi na ang katotohanang nagtrabaho siya para sa ikabubuti ng imperyo, na nananatili sa ganap na kalabuan, ay nararapat sa kanyang walang hanggang pasasalamat, kahit na siya ay medyo mapurol. Marami na siyang nagawa para tuluyang mabago ang opinyon ng mga dark magician sa mga naninirahan sa imperyo. Kaya, gusto niyang tanungin siya sa huling pagkakataon. Gusto niya ba talagang bumalik sa kanyang mundo? Lumuhad siya sa harapan niya at kinumpirma ito, hiniling na pauwiin siya ngayon din. Hindi na niya ito kailangan pa rin. Napabuntong hininga siya at sinabing kung mananatili siya, gagantimpalaan niya ito sa lahat ng problemang nangyari sa kanya at sa lahat ng stress na nararanasan niya. Ngumiti siya at sinabihan siya na tapusin na ang pagtatanghal, at naiinis siyang napabulalas, ano ang ibig niyang sabihin. Talagang sincere siya sa pagsasalita. Tumayo siya at tinanong kung ano ang maibibigay nito sa kanya na bahagyang ikinagulat niya. Hinubad niya ang kanyang damit at sinabing sa pilitan siyang hinayla niya sa mundong ito. Nagtrabaho siya para sa kanya bilang isang alipin. At ano ang susunod? Gusto ba niyang manatili siya at patuloy na paglingkuran siya hanggang sa katapusan ng kanyang mga araw? At ano ang makukuha niyang kapalit? Sinabi niya sa kanya na kung mananatili siya, ibibigay niya sa kanya ang lahat ng naisin ng kanyang puso. Kung wala siya, hindi magkakaroon ng problema ang imperyo. Hindi na niya ito pinatapos at sinabing ikuha niya ito ng Korean grilled chicken. Siyempre, hindi niya naintindihan kung ano yun, at sinabi niya na gusto rin niya ng choke ball. Ang lokal na pagkain dito ay sadyang nakakadiri. Sa lahat ng oras na ito, pinapakain niya siya ng ilang uri ng high-calorie cookies. Ito ay hindi pagkain, ngunit panghayop. Bakit kailangan niyang manatili sa mundo kung saan hindi man lang siya mapakain ng maayos? Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at kinakabahan siyang nangako sa kanya na lutisin ang isyong ito. Sinabi niyang kalimutan na niya ito. Ito talaga ang gusto niya, isang computer na may malaking monitor at ang pinakabagong mga sangkap upang gumana ito na parang isang halimaw. Kailangan din niya ang pinakamabilis na Wi-Fi. Gusto niya talagang mangolekta ng mga parangal sa paborito niyang laro, ang Dungeon Power Fighter. Kailangan niyang mag-login kaagad sa laro. Hindi niya naintindihan ang isang salita na sinabi nito at galit na sinabi sa kanya na huminto. Hayaan siyang tanungin niya kung ano ang mayroon siya sa mundong ito. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao, napagtanto na hindi niya kailangan ang anumang bagay mula sa mundong ito. Pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang ulo at sinabing naiintindihan niya ang lahat. Sisimulan na nila ang ritual ng paglipat ngayon.
Pagkatapos nito, dinala siya nito sa isa pang silid at tumingin siya sa paligid na nakangiti, na sinasabi na napakaraming alaala niya sa lugar na ito, bagaman hindi na niya nais na makita ito muli. Napabuntong hininga siya at hiniling na tumayo siya sa gitna ng summoning seal kung saan siya nagpakita. Ginawa niya ang lahat tulad ng sinabi niya, pagkatapos ay lumitaw ang isang magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa, at sinabi niya na palayain muna niya siya mula sa proteksyon ng mga banal. Hinubad niya ang kanyang guwantes at tiningnan ang marka sa kanyang kamay, naisip na sa kabila ng pangalan, hindi siya pinuprotektahan ng bagay na ito, bagkus ay nagsilbing tanikala na pumipigil sa kanya sa pagpatay sa babaeng ito. Sa wakas, tatanggalin na niya ito sa kanya. Hinihintay niya ang sandaling ito. Inabot niya ang kanyang kamay sa kanya, at habang abala siya sa pagtanggal ng marka, sinabi niya na talagang hindi niya naiintindihan ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na natanggap niya sa mundong ito, pati na rin ang kayamanan at katanyagan na naghihintay sa kanya. Handa na ba talaga siyang isuko ito? Sinabi niya sa kanya na isipin ang sarili niyang negosyo at tinanong kung hindi ba siya natatakot. Kapag naalis na ang marka, mapapatay niya ito. Sinagot siya nito na kung ganoon, buong kabab ang loob niyang tatanggapin ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagsimula ng lahat. Sa wakas, ang marka ay tinanggal. Sinabi niya sa kanya na handa na ang lahat. Ngayon ay maaari niya itong patayin kung iyon ang gusto niya. At kung hindi, maaari na nilang simulan ang ritual. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naalis niya ang markang ito. At ito ang nagpa-excite sa kanya. Tumabi ang mga santo at sinabing ngayon ay aalisin niya ang mga kapangyarihang natanggap niya pagdating niya rito. Delikado para sa kanya na pumasok sa portal na may ganitong mga kapangyarihan. Ngayon, nagpa siya si Manjon na tuparin ang matagal na niyang gusto. Ngumisi siya at hinawakan siya sa leeg na may mga daloy ng enerhiya, binuhat siya sa sahig, nasasakal at umuubo. Tumingin siya sa kanya at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ngumiti siya at nagtanong kung may ideya ba siya kung gaano kalaki ang pagsisikap na ginawa niya sa pagbuo ng kapangyarihang ito. Hindi niya ito ibibigay ng ganoon kadali. Hindi siya papayag na kunin niya ito. Matapos ang mga salitang ito, binitawan siya nito at nahulog siya sa sahig. At naisip niya na naiintindihan niya ang kanyang plano. Gayunpaman, bilang isang dark magician, walang paraan na mabuksan niya ang portal. Kaya napaisip siya hanggang sa nakita niya ang kabaligtaran. Binuksan niya ang portal ng walang problema at nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Paano niya nagawang buksan ang daanan gamit ang dark magic? Nag-alala siya at sinabihan siyang tumigil. Hindi siya maaaring gumamit ng interdimensional magic nang walang ingat. Sinabi niya sa kanya na alam niya ito. Kaya naman ilang libong beses na niyang inansayo ang sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ngayon siya ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Lahat sila kakaiba dito. Bakit paghiwalayin ang magic sa dilim at liwanag? Ito ay ang lahat ng parehong bagay. Dumukot siya sa kanyang bulsa, sinabing mayroon siyang huling bagay para sa kanya. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang bastos na kilos at tumalon sa portal, na nagsasabi sa kanya ng palem na napakagandang makilala siya. Umaasa siyang hindi na sila muling magkita. At kahit na magkita sila, hindi siya mabubuhay. Inabot niya ito, kinakabahan, humihiling sa kanya na huminto, ngunit huli na ang lahat. Ang portal ay bumagsak at nahati sa maraming daloy ng enerhiya. At pagkatapos ang lahat ng ito ay sumugod sa langit, at tanging pinapanood niya ito. Pagkatapos noon, galit niyang hinampas ang kamao niya sa sahig at tinanong kung sa tingin niya ginagawa niya ito para sa kasiyahan o dahil nag-enjoy siya. Samantala, naghatid na siya pabalik sa Korea, diretso sa kanyang silid. Bumagsak siya sa sahig at napabuntong hininga, at sa takot, pinagpawisan siya ng malamig. Dahil sa mga sinabi nito, natakot siya na hindi siya makagalaw. Hinayla ang sarili, bumangon siya at tumingin sa paligid ng kanyang silid, naaalala ang mga lumang araw. At bumagsak ang tingin niya sa phone na nakapatong sa mesa. Pagkapulot pa lang niya ay napangiti siya dahil sobrang namiss niya ang pakiramdam na ito. Binuksan niya ang telepono, ang paborito niyang laro, at tumawa ng malakas sa tuwa, na ibinulalas na sa wakas ay nakabalik na siya. Tuluyan na siyang nakalabas sa butas na iyon. Ang kagalakan ay hindi umalis sa kanya ng eksakto hanggang sa sandaling lumitaw ang abiso tungkol sa isang sirang koneksyon. Wala siyang koneksyon sa internet, na medyo nakakainis. Samantala, isang squad ng mga sundalo ang maingat na gumagalaw sa labas. Nagtago sila sa likod ng isang gusali at nagtanong si Corporal Choi Ino, ang target ay papunta doon, tama. Kinumpirma ito ng sundalo, sinabing ipinadala sila sa lugar na ito. Ano ang buong bagay doon? Bakit nila hinayla palabas? Nagtanong siya bilang tugon, paano niya nalaman ang tungkol dito? Hayaan siyang tanungin ng opisyal kung siya ay interesado.
Huminga siya ng ilang malalim, sinusubukang pagtagumpayan ang kanyang takot, pagkatapos ay tumango at sumenya sa kanila na magpatuloy. Nang tumakbo sila palabas ng sulok ng gusali, laking gulat nila. Naglalakad si Mijan sa kalsada na parang walang nangyari. Nalaman niyang 2 taon na ang lumipas mula noong siya ay sapilitang ipinadala sa Iscard, at ang pag-iisip tungkol dito ay ikinagalit niya. Buti na lang gumagana ang phone, pero walang internet. Nagsimula siyang iwagayway ang kanyang kamay, sinusubukang makakuha ng isang network, ngunit hindi niya magawa at nagsimulang magmura dahil kahit ang lahat ng mga tindahan ay sarado sa sikat na araw. Gulat na tinitigan siya ng mga sundalo, at nagtanong ang corporal, ano iyon? Sabi ng isa sa mga sundalo, mukha daw siyang sibilyan. At sinabi ng corporal na akala niya bawal ang mga sibilyan sa lugar na ito. Ano ang ginagawa ng seguridad? Tinawag niya ang lalaki, sinabihan itong pumunta dito. At nagulat si Mijan, nagtatanong kung anong ginagawa ng militar dito. Naisip niya na marahil ay nagkakaroon sila ng ilang uri ng pagsasanay, bagaman kakaiba ang kanilang ginagawa. Dapat ay paikot-ikot lang silang naglalakad sa paligid. Napangiti siya ng awkward, humihingi ng paumanhin sa kanila, at ang corporal, na may napansin sa likuran niya, malakas na sinabihan siyang tumakbo, at isang lobo ang sumugod kay Mijan mula sa likuran. Lumingon siya sa pagkalito at nakita ang halimaw, sinabi na ang piraso ng karne na ito ay hindi katumbas ng halaga kahit isang suntok. Nais niyang umatake, ngunit biglang natuklasan na ang kanyang demonyong enerhiya ay ganap na nawala, kaya, nag-iba siya ng paraan. Hinawakan niya ang ulo ng lobo, pagkatapos ay buong lakas niyang hinampas ito sa matigas na semento, at nagulat ang militar. Mabilis na nawala ng lakas ang lobo. Tinawag ito ni Mijan na isang mapurol na piraso ng karne, at nang umungol ang halimaw, muli siyang hamampas. Ang mga mukha ng sundalo ay namutla sa isang tanawin, at nagtanong si Mijan, akala ba niya ay isang kalunos-lunos na talunan na maaaring atakihin dahil lamang sa wala na siyang lakas ng demonyo. Kahit na siya ay hamina ng kaunti, ang gayong halimaw ay hindi pa rin makakapantay sa kanya. Ngumisi siya, na ipinaalala sa kanya ang kanyang pagsasanay sa pagtitiis sa Isgard. Bumaba ang tingin niya sa halimaw at nagtaka kung ano ang ginagawa nito sa mundo. Pagkatapos noon, tumayo siya at may gustong sabihin sa mga kawal, ngunit dahil sa takot ay inutusan siyang huwag lumapit. Pagkatapos noon, dinala siya sa evacuation point. Sinabi ni Ino na hindi niya maintindihan kung bakit malayo ang kanyang pupuntahan. Maaari pa siyang makulong dahil dito. Maswerte siya na pinayagan sila ng commander na paalisan siya para hindi na lumaki ang sitwasyon. Siya nga pala, seryosong hindi niya alam ang nangyayari. Napangiti siya at kinumpirma ito, simple lang daw siyang nanirahan sa ibang bansa at kababalik lang. Pagkatapos noon, sumimangot siya at inisip na hindi na siya katulad ng Korea. Ano ang nangyari sa 2 taon na ito? Noong siya ay mga 7 taong gulang, nagsimulang lumitaw ang mga piitan sa buong mundo. Lumitaw ang mga halimaw sa kanilang realidad. Naaalala pa nga niya na pinatay sila ng mga sundalo noon, katulad ngayon. Kasama ang mga piitan at halimaw, nagsimulang lumitaw ang tinatawag na mga awakened. Mas makapangyarihan sila kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang isang pangkat ng mga mangangaso ay nilikha mula sa mga nagising na ang gawain ay agad na sirain ang mga halimaw na nakatakas mula sa mga piitan, kaya bago siya pinatawag ng lokong yun, walang problema ang Korea sa mga halimaw. Napagtanto kung ano ang nangyari sa kanyang paboritong laro, makikita sa kanyang mukha ang lahat ng pagkabigo. Hindi pa rin bumukas ang server ng Dungeon Power Fighter. Nagsimula siyang magpindot ng mabilis sa screen, iniisip kung bumalik ba talaga siya nang wala lang. Sana lang agad itong magbukas. Gusto niyang maglaro ng magdamag. Hindi makapaniwalang sumulyap sa kanya ang corporal at inisip na ang buong mundo ay nasa parehong sitwasyon at sinasabi niyang wala siyang alam. Ito ay kahit papaano ay kaina-hinala. Nang maalala kung gaano niya kadaling tinapos ang halimaw na iyon, nagpasya siyang huwag nang magtanong pa sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, tinawag siya ni Mijan at tinanong kung nakaalis ba ng ligtas ang mga tao, lalo na ang mga developer ng laro. Sa tingin mo, posible bang makahanap ng trabaho ngayon, lalo na sa isang gaming company? At ano ang tungkol sa mga gusali? May nasira ba, lalo na ang mga silid ng server? At ano pa ang nangyari dito? Anong kaguluhan ito? Nakangiting kinakabahan si Ino at sinabing sasabihin niya lahat ng nalalaman niya. Maaaring hindi mo ito napansin, ngunit nakakuha siya ng A sa teorya ng piitan at monstrology sa universidad. Nagulat siya na nagtuturo sila ng mga ganitong bagay sa mga universidad ngayon. At sabi ng corporal, mas mahirap maghanap ng universidad na hindi nagtuturo ng mga ganoong bagay. Ang dahilan kung bakit lumala ang sitwasyon ay isang kakaibang kababalaghan na lumitaw sa mga piitan mga 2 taon na ang nakakaraan.
Isang araw, ang mga piitan ay nagsimulang lumitaw ng mas madalas at lumalaki. At ang pinakamasama, tumaas din ng malaki ang bilang ng mga higanteng halimaw, dahil dito, nahirapan ang militar na kontrolin ang sitwasyon, at kinailangan pa nilang i-cordon ang ilan sa mga pinakamarahas na lugar ng tirahan. Simula noon, patuloy na sinusubukan ng hukbo na itulak pabalik ang mga halimaw, ngunit kulang na lang ang mga tao. Gulat na tinitigan siya ni Menjon. Naiintindihan iyon, ngunit paano ang mga kumpanya ng paglalaro? Gusto lang niyang maglaro ng Dungeon Power Fighter. Tinanong ng corporal kung ilang taon na siya at nag-aalinlangan siyang sumagot na siya ay 21. Ngumiti si Ino at sinabi na ibig sabihin ay malapit na siyang maglingkod sa 5 taon ng kanyang buhay sa militar, nakiramay siya. Nagulat si Mijan at nagtanong, talaga, 5 taon. Ganyan katagal naglilingkod ang mga awakened habang naglilingkod ng 3 taon ang mga ordinaryong tao. Sumagot siya na binago ng mga awtoridad ang batas dahil sa lumalalang sitwasyon, ngayon lahat ay naglilingkod ng 5 taon, hindi lamang ang mga awakened. Kung siya ay 21, dapat ay natanggap na niya ang kanyang tawag sa ngayon. Nang malaman niyang kailangan niyang maglingkod ng 5 buong taon, namutla siya at nagtaka, seryoso ba siya? Sa kanyang pagbabalik, binalak niyang walang gawin sandali. Maglaro ka lang at magpahinga. Ngayon, 5 years na siyang conscripted. Hindi man lang siya makalog-in sa game server. Sa sandaling iyon, isang pambansang apela ang dumating sa kanyang telepono. Ito ay isang mensahe tungkol sa pagsisimula ng kanyang serbisyo sa militar, at tinanong niya, ano ito bukas? Talaga bang nagpapadala sila ng mga tawag sa pamamagitan ng SMS ngayon? Tiyak na pinili nila ang isang kapos-palad na oras. Napangiti si Ino at sinabing seryoso ito, at napabulalas siya sa gulat, totoo ba ang lahat? Hindi na sila nagpapamedical exams. Nagpapadala lang sila ng mensahe at iyon na. At paano pa nila siya maaabisuhan tungkol sa draft noong nakaraang araw? Kinakabahang sumagot si Ino na sinabi na niya sa kanya na kulang ang mga lalaki, kaya ang inspeksyon ay naisip niya na para sa nakaraang petsa, ang pag-iisip ay ginagawa na niya sa mismong lugar. Bakit hindi siya pumunta sa computer club malapit sa evacuation point at mag-check? Nang malaman niyang may mga computer pa na may internet access sa isang lugar sa paligid, nanginginig siya sa excitement. Matapos mawala ang kanyang mga magulang, buong araw siyang naglalaro sa bahay. Noong siya ay na-draft sa Isgard, siya ay nasa 12 baitang na walang kahit isang kaibigan, at ngayon ay bumalik siya sa kanyang nawawalang paraiso. Isang disenteng tumpok ng mga labi ng pagkain ang naipon sa kanyang mesa, ngunit nagpatuloy siya sa paglalaro at pagpatak ng mga luha sa kaligayahan. Sa isang sandali, naisip niya kung gaano niya kamahal ang mga computer club, at ang larong ito ay ganoon pa rin kabanalan. Gaano na ba katagal mula noong sumama siya sa isang boss raid? Nais niyang pasalamatan ang may-ari ng establishmento na ito para sa hindi pagsasara ng computer club na ito, kahit na sa mga mahirap na oras. Pagkatapos nito, tinawag niya ang isang manggagawa, hiniling na dalhan siya ng hotdog, at naisip niya na kumakain ito ng labis. Dahil lubos na nasiyahan sa kanyang paraiso, nagpa siya siyang suriin ang mga balita sa mga online na mapagkukunan. Sa huli, ang sinabi ng sundalong iyon ay naging ganap na katotohanan, kasama ang katotohanan na siya ay binalaan ng maaga tungkol sa draft. At ayon sa lahat, bukas na talaga ang unang araw ng serbisyo niya. Kung mayroon pa sana siyang dark magic, kaya niyang linisin ang lahat ng piitan ng mag-isa. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang kanyang katawan ay ganap na wala ng demonyong enerhiya, na siyang pinagmumulan ng mahika. Ito ay hindi na siya ay ganap na walang pagtatanggol. Baka kaya pa niyang linisin mag-isa ang lahat ng piitan. Habang tumatakbo ang ideyang ito sa kanyang isipan, nagkaroon siya ng ideya. Sinigawan niya ang buong computer club na ito talaga ang dapat niyang gawin. Nakita niya na maaari kang makakuha ng isang eksklusibong sandata sa laro para sa paglilingkod sa hukbo at tumawa, na nagsasabi na ito ay perpekto. Hayaan mo na lang silang maghintay. Siya mismo ang lulutasin ang lahat ng problema. Kinabukasan, pumunta siya sa lugar ng pagtitipon. Maraming tao sa paligid, lalo na ang mga lalaking ahit ang ulo, ang kanilang mga ina, at mga kasintahan. Lahat ay nagpaalam sa isa't isa. Si Mijan lang ang nauna sa paglalakad at ngumiti, napansin na nanlumo ang lahat. Pagkatapos nito, isang anunsyo ang dumating sa mga loudspeaker na kailangan ng mga recruit na tumuloy kaagad sa auditorium. Sinundan niya ang iba pang mga lalaki at pinag-isipan ang mga sinabi nila. Ang hukbo ay hindi rin tulad ng dati. Maaari ba itong talagang mas matigas kaysa sa isang Isgard, ngunit tiyak na makakakuha siya ng isang eksklusibong sandata. Pagkatapos nito, nagtipon sila sa harap ng maraming tao, at walang pakundangan na inutusan sila ng isang sundalo na tumayo ng tuwid. Hindi sila pumunta dito para sa isang picnic.
Tinawag niya silang mga tamad na tulala at inutusan silang tumigil sa paggapang na parang kuhol at panatilihing nakataas ang kanilang mga ulo. Kailangan nilang sumulong ng 1 pulgada, dapat nilang itulak ang nasa harapan nila ng sobrang lakas na parabang dito nakasalalay ang buhay nila. Hindi nasisiyahang sumigaw ang kanyang katulong, nagtatanong kung bakit hindi nila inuulit ang sinabi sa kanila. Ang mga lalaki ay gumawa ng ilang nalilitong hakbang pasulong at si Mijan, na naaalala kung paano siya patuloy na binubugbog ng kanyang guro sa Asgard, ngumiti at naisip na ang mga lokal na tagapagturo ay mabubuting lalaki. Pagkatapos nito, lumapit sa podium si Battalion Commander Kim Sang-soo at humingi ng atensyon ng lahat. Bago siya magsimula sa kanyang talumpati, hihingi siya ng pagpapakita ng mga kamay sa mga gustong sumama sa hunting party. Tulad ng alam na nila, ang saloobin sa mga mangangaso ay ganap na naiiba mula sa mga kinatawan ng iba pang mga unit. Ang mga sweldo doon ay nagsisimula sa 3 milyon yuan. Sa kabila ng napakalaking sweldo, walang nang ahas na sumali sa batalyon. At ang commander ng batalyon, na iniisip na walang magtataas ng kanilang kamay, ay nagpasya na magsimula ng isang talumpati. Pero tinawag siya ng isa niyang subordinate at sinabing may gustong sumali doon. Si Manjon pala, hiniling siyang lumapit at sinabing naiintindihan niya ang lahat, pagkatapos nito ay tumulak siya mula sa sahig, nabali ang mga tabla sa ilalim ng kanyang mga paa at tumalon ng napakataas na ikinagulat niya ang lahat ng naruroon. Pagkatapos nito ay lumapag siya sa entablado na labis na ikinagulat ng commander at nagpakilala sa kanya na nagsasabing gusto niyang sumali sa partido ng pangangaso. Minsan noong nasa Asgard pa siya, pumunta siya sa hilagang rehiyon sa isang nakalimutang kanyon. Doon sa isa sa mga bundok ay may malalim na kuweba kung saan nakatagpo siya ng isang kausap. Umupo siya sa katawan ng gagamba at sinabing walang problema ang mga dark mages. Ito ang pinakamasamang pagpipilian sa karera. Kahit na mayroon silang mga ligaw na kasanayan na walang enerhiya ng demonyo, ang lahat ay walang silbi at hindi ito muling nagbabalik tulad ng mana tulad ng mga normal na mage. Dapat itong may pawn sa pamamagitan ng pagpatay sa mga demonyong halimaw. Ang pagkakaroon ng enerhiya habang ginagamit ito ay hindi masyadong kumikita. Naiintindihan naman niya diba? At ang pagsali sa isang normal na partido para sa isang madilim na salamangkero ay halos imposible na may ganoong reputasyon. Kaya, kailangan niyang gumala sa mga piitan mag-isa. At kung maubusan siya ng demonyong enerhiya sa loob, patay na siya. At kaya, may tanong siya para dito. Paano makakaipon ang isang madilim na salamangkero ng enerhiya ng demonyo ng higit o hindi gaanong epektibo? Sa halip na isang sagot, isang apoy ang pumutok. Naghintay pa siya ng ilang segundo, ngunit walang sumasagot sa kanya. Nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan. Iniisip niya kung dahil ba patay na silang lahat, pero sa totoo lang, may isang nakaligtas. Tumingin ito sa kanya at nakangiting tanong. Bakit pati ang nakatagong boss ay tahimik kung ganoon? Bakit ngayon lang siya dumating? Muntik na siyang menace dito. Nang makitang patay na ang lahat ng maliliit na gagamba, umungal sa galit ang boss at nagtanong, ito ba ang sagot niya? Napakabaho ng kanyang bibig. Napatayo siya bigla at sinuntok ang halimaw sa ulo, sabi niya mali iyon. Ang tamang sagot ay upang mapabuti ang pisikal na lakas. Ito ay 643 araw bago bumalik sa Earth. Sa ngayon, natapos na ang talumpati ng commander ng batalyon at tumungo siya kasama si Mijan sa kanyang opisina. Naglagay siya ng tasa ng kape sa harapan niya at hiniling na maghintay dito. Ang ilan sa mga mangangaso ay darating sa lalong madaling panahon at siya ay nagpasalamat sa kanya para sa pagkain. Pagkatapos, humigop ng kape ang lalaki at napansing puno siya ng sigasig. Hayaan siyang sabihin sa kanya kung bakit sabik na sabik siyang sumali sa hunting party. Masama ang mga nangyayari sa Korea ngayon. Marami ang lumilipat sa ibang unit, maging ang mga awakened. Malawak ang ngiti niyang sinagot na may negosyo lang siya sa piitan. At pagkatapos ng mga salitang ito, tumahimik ang opisina ng ilang segundo. Tumawa ng malakas ang batalyon commander at sinabing nakakatawa siya. Gusto niya siya. Siya ay isang nakakatawang tao. Hindi man lang niya ito babayaran para sa nasirang sahig. Humigop ng kape si Mijan at tahimik na sinabihan ang matanda na tumigil sa pagtawa. Seryoso siya. Ang lahat ng Korean unit ay nasa ilalim ng kustodiya ng militar. Ang gawain ng pagsira sa lahat ng mga monsters na nakatakas sa Earth, syempre, ay nahulog sa mga mangangaso. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng pambihirang kakayahan at ang isa ay maaaring mabilis na tumaas sa Hunter Squad kung mapatunayan ng isa ang kanilang lakas. Ang pagsulong sa karera ay walang limitasyon. Kung nakapasok siya sa Hunter Squad, kung gayon sa teorya, dapat siyang payagan sa piitan. Haharapin niya ang karamihan sa mga halimaw ng mag-isa, at umaasa siyang magkakaroon ng kahit man lang 2 demonyo sa kanila.
At pagkatapos, dahil sa posibilidad ng mabilis na pagsulong sa karera, ganap niyang mababawi ang kanyang lakas. Hindi niya maiwasang mapangiti at inisip na sa loob ng 5 taon, makakakuha siya ng 10 bituin at malilinis ang bawat solong Korean dungeon. Pagkatapos ang mga tagalikha ng laro ay maaaring matapos sa wakas sa pagbuo ng kanilang bagong proyekto sa kapayapaan at siya ay magiging mayaman at matagumpay. May kumatok sa pinto at pumasok sa opisina si Sergeant Lee Sun Anho mula sa hunting squad at binati ang battalion commander. Itinuro ng lalaki si Mijan at sinabing narito ang bagong dating na ipinangako nito sa kanya. Nagulat siya nang may paggalang ang commander ng batalyon sa kanya. Pagkatapos nito ay tinanong ng lalaki kung mayroon ba siyang kakayahan sa pangangaso. Kung siya ay tunay na awakened, dapat niyang buksan ang window ng status. Hayaan siyang magdikta sa kanya ng kanyang mga istatistika. Tumangala siya sa kanya at naisip, anong kalokohan ang pinagsasabi nitong lalaking ito? Lahat ba ng mga mangangaso ay ganito? Well, ganyan talaga sa army. Sinabihan kang gumawa ng isang bagay at gagawin mo ito. Kinaweyan niya ang kamay at inisip na may status windows din sa Isgard, bagamat madalang niyang buksan ang mga iyon dahil wala doon maliban sa mga stat point at skill description. Nagtataka siya kung paano gumagana ang lahat dito. Binuksan niya ang window ng katayuan sa pag-asa, ngunit ang kanyang mga inaasahan ay nabigo. Sinabi sa kanya ng sergeant na sabihin sa kanya kung ano ang naroroon, at siya, tumangala sa kanya na kinakabahan, sumagot na ito ay nagbibigay ng isang error. Hindi naniwala si Sunho sa kanya at iritadong nagtanong, pinagtatawanan ba niya ako? Samantala, sa isang lugar sa Junggo sa Hunter Squad Training Center, ang Huntress na anak na si Anso ay pumunta sa opisina ng battalion commander na si Chung Bayong at sinabi niya sa kanya na matagal na silang hindi nagkita. Ang huling beses na nag-cruise ang landas nila ay sa Wayan mga 10 taon na ang nakakaraan. Hindi niya akalain na makakasagabal siya rito. Bakit hindi muna maupo ang isang batang mangangaso na tulad niya? Sumagot siya na hindi pa siya Huntress. Isa lang siya sa mga bagong recruit tulad ng iba dito. Ayaw niyang magpas siya, ngunit kung tinawag siya nito dito dahil lamang sa kanyang ama, agad niyang babalaan ito na ayaw niya ng espesyal na pagtrato sa panahon ng kanyang pagsasanay. Natawa siya at sinabing na misunderstood niya ang lahat. Tinawagan niya ito sa ibang dahilan. Siyempre, hindi siya makakakuha ng anumang espesyal na pagtrato. Pagkatapos ng lahat, ang partido ng pangangaso ay hindi isang makulimlim na damit. Hindi ba sinabi sa kanya ng kanyang ama ang tungkol dito? Medyo nahiya siya sa sinabi nito at tinanong kung bakit siya tinawagan noon. Sumagot siya na bilang isang commander, hindi niya maiwasang maging interesado na malaman na mayroon silang isang kawili-wiling recruit. Malapit na siyang maubusan ng oras para sa pakikipag-usap, kaya gusto niyang sabihin sa kanya ng maaga. Sigurado siyang hindi ito naging madaling desisyon, simula sa ibaba. Tulad ng ibang mga recruit, kailangan nila ng mga tulad niya. Kaya naman, pinasalamatan niya ito bilang isang military man at isang Korean citizen. Namula siya sa awkwardness at nagpasalamat sa mga ganoong klaseng salita. Pagkatapos nito, ang commander ay dumungaw sa bintana at nakitang huminto ang isang kotse, na nakangiting nagsabi na kamakailan lamang ay nakatanggap siya ng isang nakakatawang ulat. Magkakaroon siya ng isang kawili-wiling kaibigan. Hindi ba niya gustong puntahan siya kasama niya? Samantala, bumabas si Mijan sa sasakyan, tinitingnan ng malaking gusali, at inisip kung gaano karaming pera nang nagbabayad ng buwis ang kanilang ipinuhunan dito. Napakaseryoso nito. Akala niya magkakaroon din ng computer club dito. Tinawag siyang newbie ni Soho, at sinabihan siyang huwag tumingin sa mga lokal na tanawin. Masyado pang maaga para magpahinga. Hindi pa siya natatanggap. Siya ay isang espesyal na kaso, kaya siya mismo ang susubok sa kanya. Kung hindi dahil sa desisyon ng mga nakatataas ay hindi na niya ito pinapasok at pinapunta diretso kay Yong Chong. Namula si Manjon sa galit at sinabi sa kanya ng sergeant na isaisip na sa sandaling matuklasan ng pagsubok na nagsinungaling siya sa kanila, agad siyang ihaharap sa korte. Naisip niya na napakakulit niya at tinanong kung ano ang pagsubok. Ibinalot ng lalaki ang kanyang mga kamao sa kristal sa likod niya at sinabing kung ililipat niya ang bloke kahit 1 sentimetro, tatanggapin siya. Mayroon siyang 10 minuto. Naisip niya na kung mayroon man siyang kaunting talento bilang isang mangangaso, ito ang magpapatunay sa kanyang lakas. Ang mineral na ito ay tinatawag na escarlate na bato, at lumilitaw ito sa mga piitan. Ang material na ito ay hindi lamang hindi pangkaraniwang mabigat, ngunit napakahirap din. Ang isang malaking bato na ganito kalaki ay hindi matitinag sa ilalim ng panggigipit ng isang ordinaryong recruit. Humalaklak si Mijan at nagtanong, yun lang ba? Napakadali ng pagsubok na ito. Napadaan siya sa sergeant, na ibinato sa kanya ng isang inis na sulyap,
naisip na imposibleng tumingin sa window ng katayuan ng ibang tao, at ang militar ay puno ng mga idiot na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Tumalon siya sa 5 metro platform, ngunit ayaw niyang ipakita ang window ng status. Malinaw na nagsisinungaling siya. Samantala, lumabas sina Chie-sun at Anso sa balcony. Ngumiti siya at sinabing nandyan ang lalaking iyon. Nagpakita siya ng mga namumukod tanging kakayahan sa panahon ng pagpupulong sa pagre-recruit, ngunit inaangkin niya na ang kanyang window ng status ay nagpapakita ng isang error. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kaso sa buong panahon niya bilang isang commander. Mataas ang expectations niya at umaasa siyang mabubuhay ang recruit na ito sa kanila. Samantala, hinawakan ni Mijan ang bato at inisip na nakakalat sila sa mga piitan ng Isgard at napakabigat ng mga ito, ngunit madali niya itong hawakan. Pinag-aralan niya ang kanyang paninindigan, naikuyom ang kanyang kamao, at lahat ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Pagkatapos ay inihampas niya iyon at ngumisi, iniisip na baka may taglay itong demonyong enerhiya. Pagkatapos hampasin ng napakalakas ang napakalaking bato ay nabasag, at ito ay nahati sa maliliit na piraso. Nakakahiya kung wala itong demonyong enerhiya.